Sa escalator ng hotel, malapit nang mamatay ang matandang babae na nakasuot ng damit pangkasal habang may hawak na pulang diary. Sa kanyang huling sandali, naalala niya ang araw na ikinasal siya at pumasok sa hotel na ito kasama ang kanyang asawa. Samantala, bumalik si Carlos sa kanyang apartment at natagpuan ang nakababatang kapatid na si Oliver na hindi mapakali at balisa. Sinubukan ni Carlos na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na pinahiram siya ng kanilang ina ng malaking halaga ng pera, kaya hindi na nila kailangang gumawa ng anumang bagay na labag sa batas para mabuhay. Hindi pa rin kumalma si Oliver, ngunit bago niya maipaliwanag ang dahilan ng kanyang nararamdaman, biglang pumasok si Detective Marco sa silid. Nabigla si Carlos at agad na sinabing wala silang ginagawang mali, ngunit huli na, umamin na sa kanya si Oliver sa pamamagitan ng pananakot sa kanya. Habang humihingi ng tawad si Oliver, humingi ng warrant of arrest si Carlos, na wala si Marco. Gayunpaman, gusto pa rin ng detective na kaladkarin ang magkapatid sa istasyon na nakatutok ang baril, dahilan kaya nataranta si Carlos at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Tinulungan siya ni Oliver at nang maitumba nila si Marco, nagmamadali silang pumunta sa hagdanan para tumakas. Agad naman silang sinundan ni Marco at habang ginagalaw niya ang kanyang kamay, aksidente niyang nabaril si Carlos sa binti at natumba siya. Habang si Marco ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang kamay, si Oliver ay tumakbo sa tabi ng kanyang kapatid at nagsimulang sumigaw para sa tulong ngunit walang dumating. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng pagsabog sa di kalayuan, ngunit walang sigawan o sirena. Medyo dumudugo ang sugat ni Carlos, kaya itinali ni Oliver ang kanyang hoodie sa paligid nito. Galit na galit, sinubukan ni Oliver na sunggaban si Marco upang maghiganti, ngunit itinulak siya ni Marco at pinagbantaan siyang manahimik. Nang sabihin ni Oliver na dapat nilang dalhin si Carlos sa ospital, tumanggi si Marco dahil sigurado siyang magagamot nila siya sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay tinulungan ni Oliver si Carlos na maglakad at nagsimulang bumaba ang tatlong lalaki. Habang bumababa siya, nakita ni Marco ang ilang putol na buhok sa kanyang damit ngunit hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Nakarating ang tatlo sa pinto at nakitang nakalock ito, kaya nagpatuloy sila. Gayunpaman, gaano man kahaba ang kanilang nilakad, tila walang pagbabago. Para bang paulit-ulit ang parehong palapag. Ang grupo ay tumingin pataas at pababa, napansin na walang katapusan sa paningin. Sinabihan ni Marco ang magkapatid na huwag gumalaw at nagsimulang tumakbo ng mabilis pababa, binabantayan ang mga numero ng palapag na bumababa at sinusubukan ang lahat ng pinto na nakalock. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pagtakbo, nakita niyang muli sina Carlos at Oliver na lumitaw sa likuran nila mula sa itaas. Hindi maiwasan ni Carlos na mag-isip kung nag-hallucinate siya sa sakit. Nawalan ng malay, muling umakyat si Marco sa hagdan at muling sinubukan ni Oliver ang pinto ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon ay bumalik si Marco at laking gulat niya nang makitang muli ang magkapatid kaya nagsagawa siya ng pagsusuri. Inihagis niya ang kanyang susi sa gitna ng hagdan, ngunit bumalik ang susi mula sa itaas. Tinanong ni Marco ang magkapatid kung binigyan nila siya ng anumang bagay na ilegal habang nakatutok ang baril sa kanila, ngunit tiniyak nila sa kanya na nakulong din sila tulad niya. Tila ang hagdan ay walang katapusang loop. Walang signal ang cellphone ni Oliver at sumigaw para sa tulong ngunit walang sumagot. Narinig niyang nahihirapan sa sakit ang kanyang kapatid at sinabi niyang gusto niyang alisin ang bala ngunit tumanggi si Carlos at sinabing baka mauwi ito sa impeksyon dahil hindi kayang gawin ni Oliver kahit ang karaniwang mga gawain sa pang-araw-araw. Binasag ni Marco ang vending machine gamit ang fire extinguisher para kumuha ng tubig, kaya kumuha din si Oliver ng bote para mahugasan man lang ang sugat. Makalipas ang 4 na oras, nakakulong pa rin doon ang tatlo. Binuksan ni Marco ang kanyang wallet para tingnan ang larawan ng pamilya at nakakita ng maliit na card na hindi pamilyar, kaya pinunit niya ito at itinapon. Pagkatapos ay isiniwalat niya na mayroon siyang ilang droga para sa pansariling gamit, kaya ibinigay niya ang mga ito kay Carlos upang tulungan siyang matakasin ang sakit sa loob ng ilang oras. Nang mawalan ng malay si Carlos, kumuha sina Marco at Oliver ng pagkain mula sa vending machine at sabay na umupo para mag-usap. Ipinakita ni Marco kay Oliver ang larawan ng pamilya, na nagpapaliwanag na dapat sana ay ipagdiriwang nila ng kanyang asawa ang ika-15 anibersaryo nila ngayong gabi. Ang tanging sagot ni Oliver ay ang pagbabanta na papatayin siya kapag namatay si Carlos, pagkatapos ay kinuha niya ang bag nito upang tingnan kung mayroong anumang kapaki-pakinabang, ngunit walang gaano.
Kinabukasan, nagising si Carlos ngunit halos wala na siyang buhay. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Oliver na pahalagahan ang kanyang buhay at i-enjoy ito, na hindi niya kailanman nagawa. Namatay si Carlos sa mga bisig ni Oliver at habang umiiyak si Oliver, tiningnan ni Marco ang vending machine at natuklasan na nag-restock ito ng mag-isa. Habang nababaliw si Marco sa walang katapusang loop, si Oliver na tila nawasak ay humawak ng baril at muntik na siyang patayin, ngunit pinatahimik siya ni Marco sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na aksidente ang nangyari at siya ay nasisiraan lamang ng bait dahil sa kalungkutan. Samantala, sa isang magandang bahay sa kanayunan, tinutulungan ni Daniel ang kanyang kapatid na si Camila na matuto ng magic trick na may kinalaman sa mga baraha habang nanunood ang kanilang stepfather na si Roberto. Pinaalalahanan sila ng kanilang ina na si Sandra na tapusin ang pag-iimpake dahil magbibiyahe sila upang bisitahin ang biological na ama ng mga bata. Kinuha ni Daniel ang kanyang hamster at isang deck ng mini playing card, at inutusan siya ni Sandra na kunin ang extra inhaler ni Camila. Bago sila umalis, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa ama ng mga bata at galit na tiniyak sa kanya ni Sandra na hindi uminom si Roberto sa loob ng 5 taon kaya't maayos siya magmaneho. Pagkatapos ay umalis ang pamilya at habang nasa biyahe, nakahanap si Roberto ng random na piraso ng kawayan na itinapon niya sa bintana. Sa kalaunan, huminto sila sa gasolinahan at pinainom ni Roberto si Camila ng juice kahit na hindi siya dapat uminom ng may asukal dahil allergic siya doon. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo, ngunit bago iyon, binigay niya ang inhaler kay Roberto upang panatilihin itong ligtas. Di nagtagal, nalaman ni Sandra ang tungkol sa nangyari at sinampal si Roberto, na tinawag siyang pabaya. Bumalik ang grupo sa kotse ngunit makalipas ang ilang minuto, inatake ng hika si Camila. Bumaba sina Sandra at Roberto sa sasakyan para tingnan siya at aksidenteng nalaglag at natapakan ni Roberto ang inhaler ni Camila, na agad na nasira. Ang masaklap pa, nakalimutan ni Daniel na dalhin ang extra inhaler. Nagpa siya ang pamilya na bumalik sa bahay para sa isa pang inhaler, at hindi nagtagal, pagkasakay sa kotse, may narinig silang pagsabog na umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Bumalik sila sa gasolinahan ngunit walang tao sa paligid, kaya kumuha na lang si Sandra ng gamot para sa allergy ni Camila nang hindi nagbabayad. Nagpatuloy ang biyahe at nakita muli ni Daniel ang karatula habang sinisigawan ni Sandra si Roberto, na sinasabing tama ang dati niyang asawa na tawagin siyang malamyang Lesengo. Nagsimula ang pagtatalo at sinubukan ni Daniel na sabihin sa kanila na hindi sila nakakatulong, ngunit hindi sila nakikinig kaya kinailangan ni Daniel na tulungan ang kanyang kapatid na manatiling kalmado. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, nakahanap sila ng isa pang gasolinahan, bagaman sa tingin ni Roberto ay kamukha ito ng huli. Wala ring tao dito, kaya kinailangan nilang magpatuloy. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nilang muli ang parehong karatula, kaya't itinigil nila ang sasakyan habang nanunumpa si Roberto na paulit-ulit lang ang daan. Hindi na nagtitiwala si Daniel sa lalaki at sinubukang umalis, ngunit binuhat siya ni Roberto at ibinalik sa kotse. Pinilit ni Sandra na magpatuloy dahil desperado siyang tulungan si Camila, na nagsisimula ng maging asol. Patuloy lang silang dumadaan sa parehong karatula at gasolinahan, idagdag pa ang orasan ng sasakyan at ang relo ni Roberto na hindi tugma sa sikat ng araw. Sa kalaunan, nahimatay si Camila at patuloy na umiiyak si Sandra at sumisigaw sa buong biyahe. Matapos makita ang parehong karatula ng 100 beses, inihinto ni Roberto ang sasakyan at sinabi sa iba na maghintay habang siya ay naglakad sa lupain sa kanan, umaasa na ang pagbabago ng direksyon ay magbibigay ng ibang resulta. Lumalala na si Camila at hindi makatiis si Sandra, kaya inilayo niya ang kanyang mga anak habang hindi pinapansin ang babala ni Daniel. Iniisip niya na siya ay nakulong sa isang bangungot at patuloy na sinasabi sa kanyang sarili na gumising. Nang ihinto niya ang sasakyan para umiyak, lumabas si Daniel kasama si Camila, at nagpatuloy si Sandra nang hindi napapansing wala na ang mga bata. Dala ang kanyang kapatid na babae sa kanyang mga bisig, si Daniel ay naglakad pabalik sa karatula sa kalsada at pinanood si Sandra na dumaan sa loop. Sa sumunod na nakita niya ang gasolinahan, pumasok siya sa loob at nagtago para umiyak sa kawalan ng pag-asa. Bumalik kay Daniel, nahiga siya sa lupa sa tabi ni Camila at nakalulungkot na wala siyang magawa habang binabawian ito ng buhay. Sa sandaling iyon ay bumalik si Roberto mula sa lupain sa kaliwa, na nagpapatunay na ang bawat lugar ay nasa loop. Ang oras ay nagsimulang lumipas at pagkatapos ng 35 taon, ang dalawang lalaki ay nasa hagdan pa rin.
Si Marco ay matanda na at hindi makalakad kaya kinakailangan niyang gumapang sa hagdan, ngunit si Oliver ay nasa katamtamang edad at pinapanatili ang kanyang sarili na aktibo at malusog sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro mula sa kanyang bag, pakikinig sa music player, at paggawa ng araw-araw na ehersisyo. Dahil parehong nagre-reset ang vending machine at ang bag araw-araw, inilalabas ni Oliver ang lahat ng bagay tuwing umaga at hinihintay na ma-duplicate ng loop ang mga ito. Sa ganitong paraan, nakagawa siya ng isang buong koleksyon ng mga bagay na pinapanatili niya sa hagdan, kasama ang shower na gawa sa mga bote ng tubig. Ang nail cutter mula sa kanyang bag ay nakatulong sa paggugupit ng kanyang buhok at bigote. Ang lugar ni Marco ay hindi gaanong malinis, at madalas na kinakailangan siyang tulungan ni Oliver na magbawas gamit ang bote. Malinaw na pareho silang nagkaroon ng sayad sa utak. Nagdadasal si Oliver sa kalansay ni Carlos tuwing dumarating ang oras para mag-reset ang bag, at kung minsan ay isinasama niya si Marco, at tinatakpan ang kanilang mga mukha ng mga paper bag habang binibigkas nila ang gawa-gawang panalangin. Mayroon ding maraming sulat sa dingding na sumusubaybay sa petsa at gumagana bilang isang talaarawan para sa mga kabaliwan ng dalawa. Si Marco ay nahuhumaling sa pag-alaala ng mga bagay at palaging kinakalkula ang kanyang edad, si Oliver, at maging ang kanyang anak na babae, na siguradong nasa hustong gulang na. Bago matulog, palaging inuulit ni Marco ang kanyang pangalan para hindi ito makalimutan. Sa escalator ng hotel, sa huli ay namatay ang matandang babae at may dumaan upang kunin ang hamster sa kanyang kamay. Sa walang katapusang daan, 35 taon na rin ang lumipas para sa pamilya, at nakakakuha sila ng pagkain sa gasolinahan na kusang nagre-restock din. Si Roberto ay matanda na at namumuhay na parang baboy sa kotseng nakaparada pa rin sa tabi ng karatula. Matanda na rin si Sandra at hindi na makausap, ngunit palagi pa rin siyang kinakandong ni Roberto para paligayahin ang sarili. Samantala, si Daniel na nasa hustong gulang na ay nakatira sa bukid kasama ang kanyang hamster. Gamit ang mga bagay mula sa gasolinahan, nagtayo siya ng disenteng kampo at nakaayos ang lahat upang mapanatiling komportable ang mga bagay para mabuhay. Iniingatan din niya ang lahat ng mga drawing na ginawa niya sa mga nakaraang taon. Sa tuwing nangyayari ang pag-reset, nakakahanap siya ng maayos na inhaler, na galit niyang itinatapon sa malaking tumpok ng mga inhaler. Sinusubukan niyang panatilihing abala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang Walkman, paglalakad upang kumain ng tanghalian kasama ang kalikasan, at paglalaro ng baraha kasama ang kanyang hamster. Isang hapon, nakita ni Roberto ang plushie ni Camille sa kalsada at iniwan ito malapit sa kampo ni Daniel. Matapos itong makita, hinanap ni Daniel si Roberto, na napansin ang kalagayan ni Sandra at hindi siya naaalala ni Daniel. Gayunpaman, hindi niya ito ikinagulat dahil hindi rin naaalala ni Sandra ang sinuman. Sigurado si Roberto na mayroon siyang mahalagang sasabihin kay Daniel, ngunit hindi niya maalala kung ano. Biglang sinabi ni Roberto na, ganito kapag tumatanda, kasabay ni Marco, na nagsimulang sumigaw ng 3:00 ng umaga. Si Oliver ay sumugod sa kanyang tabi at narinig ang biglaang pag-unawa ni Marco sa nangyayari. Sinabi niyang sa wakas ay naaalala na niya ang kanyang sasabihin, ibig sabihin ay malapit na siyang mamatay. Sa sandaling iyon ay ipinahayag ni Marco na siya si Daniel at wala sa kanilang mga alaala ang totoo dahil ito ay alternatibong bersyon ng kanilang tunay na buhay. Siya ang nag-trigger ng loop noong pinatay niya si Carlos. Bumalik sa kalsada, namatay si Sandra at inilibing siya ni Roberto sa tabi ni Camila. Naiiyak na pinapanood ni Daniel ang proseso habang iniisip ang mga alaala nila ng kanyang kapatid. Inihayag ni Roberto na huminto si Sandra sa pakikipag-usap 20 taon na ang nakalilipas nang iwan sila ni Daniel upang mamuhay ng mag-isa. Sa palagay niya ay magandang bagay ang pagkamatay niya dahil sa wakas ay nakalaya na siya sa impyernong ito. Sa sandaling iyon, si Roberto at Marco ay parehong nagsimulang makaramdam ng matinding sakit ng ulo na naging sanhi ng pag-iling nila sa sakit ng ilang sandali bago ipinahayag na nakikita na nila ng malinaw ang lahat, ibig sabihin ay malapit na silang mamatay. Kinumpirma nilang wala sa mga ito ang totoo at isa lamang itong alternatibong bersyon ng kanilang buhay. Sina Roberto at Marco ay nagdulot ng isang insidente na nag-trigger ng loop, kaya pinayuhan nila sina Daniel at Oliver na huwag gawin ang parehong bagay o magkakaroon sila ng isa pang loop. Pinayuhan din nila ang mga ito na isulat ang kanilang mga pangalan upang hindi sila makalimutan. Narinig nila ang parehong payo at nakalimutan na gawin ito.
Sinabi ni Roberto kay Daniel na kapag nakita niya ang sasakyan ng pulis, makakalimutan niya ang kanyang pangalan. Ganito rin ang sinabi ni Marco kay Oliver ngunit tungkol sa elevator, na wala sa gusali. Pagkatapos ay inihayag ni Roberto na ang tunay na pangalan niya ay Ruben. Noong siya ay 10, napadpad siya sa balsang kawayan kasama ang isang kaklase at isang guro. Sa kasamaang palad, nadulas ang guro at nasaktan ang isa pang lalaki sa proseso, na naging sanhi ng insidente. Ang bata ay nagkaroon ng pagdurugo sa loob ng 3 araw at namatay, kaya't si Roberto at ang kanyang guro ay gumugol ng 35 taon nang sila lang sa isang balsa na hindi kailanman nakahanap ng lupa. Nang malapit nang mamatay ang guro, nagkaroon din siya ng sandali ng kalinawan at ibinahagi ang parehong paliwanag na muling ikinwento ngayon ni Roberto. Ang guro ay natigil din sa 35 taong loop, ngunit ang nangyari sa kanya ay walang katapusang riles ng tren. Ang Roberto noon ay nakabalik sa lupain at nagsimula ng bagong buhay kung saan nakilala niya si Sandra at ang mga bata, ngunit wala siyang naaalala hanggang ngayon. Sinabi din ni Marco ang katulad na kwento kay Oliver, na nagpapaliwanag na siya ay dating si Daniel at pinayuhan siya ni Roberto na huwag sumakay sa sasakyan ng pulisya, ngunit ginawa niya pa rin ito at muling sinimulan ang kanyang buhay bilang Marco na walang mga alaala. Ang parehong matandang lalaki ay nanumpa na ang loop na ito ay hindi totoo, at sila ay nakulong lamang sa emosyonal na impyerno habang ang kanilang mga tunay na sarili ay namumuhay ng maayos. Sa pamamagitan ng pagkilos ng pisikal at emosyonal, ipinapadala nila ang kanilang enerhiya sa kanilang tunay na sarili upang mapanatili silang masaya. Sila ang makina na nagpapagalaw sa totoong mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang kamatayan ay nagtitrigger ng insidente at kung bakit ang mga nakababatang tao ay nakaligtas sa 35 taon ng mas malusog, hindi nila namamalayan na nagtatrabaho sila para sa kanilang tunay na sarili na nasa tuktok pa rin ng buhay. Ang mga matatanda ay hindi maaaring gawin ang parehong bagay na iyon dahil sila ay palaging nakakulong sa nakaraan at hindi nasisiyahan sa buhay. Bago mamatay, binigyan ni Roberto at Marco sina Oliver at Daniel ng maliit na pulang tala-arawan na puno ng mga larawan at tala ng buhay. Nagpasya si Oliver na bumalik sa kanyang nakagawian, habang inilibing ni Daniel si Roberto kasama ang iba pa niyang pamilya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kalsada at nakita ang sasakyan ng pulis na dati ay wala doon. Matapos matiyak na wala itong laman sa loob, bumalik siya sa kampo, kinuha ang kanyang hamster, at kumuha ng ilang bagay bago sinunog ang iba. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kotse at hawakan ito, nakalimutan niya ang lahat at ibinagsak ang hamster bago umalis. Gamit ang uniforme ng pulis na nahanap niya sa kotse, narating ni Daniel ang lungsod, ginupit ang kanyang buhok, at sinimulan ang buhay bilang si Detective Marco, na nag-trigger ng isang bagong loop sa pamamagitan ng pagpatay kay Carlos. Samantala, sinubukan ni Oliver na huwag pansinin ang pinto ng elevator na lumabas sa tabi ng hagdan, ngunit unti-unti siyang nawawala sa sarili. Naisipan din niya na tapusin ang sarili, ngunit hindi niya ito magagawa. Dahil hindi nakakatulong sa kanya ang pagdarasal, sa wakas ay sumakay siya sa elevator at nakahanap ng uniforme para magsimula ng bagong buhay bilang si Carl, isang bellhop sa hotel. Hindi nagtagal ay sumakay ang mag-asawa sa elevator at hindi mapigilang maging malikot. Nananatiling propesyonal si Oliver hanggang sa bumaba ang mag-asawa sa kanilang palapag, kung saan naglabas si Oliver ng bubuyog na tumusok sa lalaki at nagdulot ng allergic reaction. Isang pagsabog ang narinig sa malapit, na minarkahan ang simula ng isang bagong loop. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.